Sa tahimik na lugar ng North Epping sa New South Wales, kung saan ang mga tao ay tahimik na naninirahan, may isang nakakakilabot na krimen ang yumanig sa matibay na pundasyon ng isang payapang komunidad. Isang malagim na krimen na bunga ng matinding puot, selos, inggit, at isang madilim na lihim ang nagtulak sa isang kriminal na gawin ang kasamaan na nagresulta sa malupit na pagpatay sa isang buong pamilya sa mismong tahanan nila. Samahan ninyo akong tuklasin ang nakakapanindig balahibong mga pangyayari na biglang nagpabago sa matiwasay na buhay ng isang pamilya. Isang bangungot na kailanman ay hindi makakalimutan ng mga taong patuloy na nagmamahal sa mga biktima. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. What's wrong? I think someone died. I'm not sure. Why do you think someone's dying? I'm not sure, but I think someone killed my brother's family. The body, I don't think I just called you. I need someone to come, please. We are coming. Someone killed my brother's family. And can you see their bodies? Yeah, I saw. Ang nanginginig na boses ng isang babae na tumawag sa 000 hotline ay si Kathy, ang kapatid ng isa sa mga biktima. Bandang 10 ng umaga noong July 18, 2009. Si Kathy at ang kanyang asawang si Robert ay pumunta sa bahay ng kapatid upang alamin kung bakit hindi pa bukas ang news agency na pinamamahalaan at pagmamay-ari nito. Sa kanilang pagpasok sa bahay sa pamamagitan ng hindi nakasarang pinto sa harapan, bumulaga sa kanila ang nakakapangilabot na eksena ng krimen. Doon na nga siya tumawag at nag-request ng ambulansya at pati na rin pulis. Hindi ko na naisama sa audio na habang kausap ni Kathy ang isang operator ng emergency hotline, ay maririnig naman sa background na may kausap siya sa wikang Cantonese at desperadong nagmamakaawa na huwag siyang iwanang mag-isa sa bahay. Ngunit iginiit ni Robert na kailangan niyang dalhin ang mga magulang ni Kathy sa lugar ng insidente. Nagmakaawa si Kathy, sinabing mas natatakot siya kaysa kay Robert, ngunit sa huli, iniwan siya nito ng mag-isa sa loob ng bahay. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at paramedics sa pinangyarihan ng krimen, ngunit wala ng buhay ang lahat ng mga biktima. Isa sa miyembro ng pamilya ang tanging nakaligtas dahil wala siya sa bahay ng mga panahong iyon. Sino-sino ang mga biktima at bakit sila humantong sa isang kalunos-lunos na krimen? Si Min Lin, 45 years old at ang kanyang asawang si Lily, 43 years old ay kapwa mga imigrante mula China. Una silang nagkakilala bilang mga estudyante habang nag-aaral sa isang unibersidad sa Sydney. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng 3 anak, si Brenda, ang panganay na sinundan ni Henry at Terry. Ang mag-asawa ay kilala sa kanilang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Sa kanilang pagsusumikap ay nakapagpatakbo sila ng isang matagumpay na news agency. Isang shop na nagtitinda ng mga newspapers, magazines, at maraming pang iba. Ang kanilang negosyo ay umunlad ng husto, kaya naman natutustusan nila ng higit pa ang pangangailangan ng kanilang 3 anak. Ang pamilya Lin ay lubos na minahal at iginalang ng kanilang komunidad na nagbigay daan sa kanila upang maging simbolo ng tagumpay at pagsusumikap sa mga mata ng marami. Ang panganay nilang anak na si Brenda Lin ay isang matalinong estudyante. Malapit siya sa kanyang mga nakababatang kapatid na mga lalaki. Noong panahon ng krimen, siya ay 15 years old at nasa year 10 ng kanyang eskwela. Isa sa kanyang mga subject sa klase ay French. Kaya naman pumunta siya sa New Caledonia kasama ang ibang mag-aaral para sa isang French school trip. Siya lamang ang tanging nakaligtas sa nangyaring trahedya sa pamilya. Inilarawan ni Brenda ang kapatid na si Henry Lin, 12 years old, bilang masayahing kapatid. Mahilig itong maglaro sa badminton.
Dagdag na pahayag ni Brenda na malapit si Henry sa kanilang Uncle Robert dahil pareho silang mahilig at magkasamang naglalaro ng badminton. Ang bunso sa tatlong magkakapatid ay si Terry Lynn, 9 years old. Ayon sa paglalarawan ni Brenda, kapag nasa bahay siya, laging sumusunod sa kanya ang kapatid at naglalambing. Ang panglimang biktima ay ang kapatid ni Lily na si Yun Bin Irene Lin, 39 years old. Naninirahan si Irene sa bahay ng kapatid at tumutulong sa pag-aalaga ng mga pamangkin. At kapag may oras, ay tumutulong din siya sa tindahan ng kapatid. Samantala, ang kapatid ni Min Lin na si Kathy at ang kanyang asawa na si Robert ay nakatira sa isang bahay na nasa 300 metro lamang ang layo mula sa tahanan ng pamilya Lin. Si Lian Bin Robert C. ay dating ENT specialist sa China bago niya iniwan ang propesyon ng medisina. Noong 2002, siya ay nag-migrate patungo sa Australia at nagbukas ng sariling restaurant business sa Melbourne hanggang 2005. Ngunit, nabigo ang kanilang negosyo, kaya't nagdesisyon silang mag-asawa na lumipat sa North Epping. Pareho silang walang trabaho noong mga panahong iyon na nagdulot ng karagdagang hamon sa kanilang buhay, lalo na kay Robert. Ngunit anumang hamon ng buhay, ang buong pamilya Lin ay malapit sa isa't isa. Ang mga magulang ni Min Lin na sina Yang Fei Lin at Feng King Zhu ay may sariling bahay at nakatira sa Marylands na nasa mahigit 16 na kilometro ang layo mula sa kanila. Kada Biyernes ng gabi, naging kaugalian na ng buong pamilya Lin na sama-samang naghahapunan sa tahanan ng kanilang mga magulang. Gayunpaman, kapansin-pansin na sa gabi bago nangyari ang krimen ay hindi nakadalo si Lily, ang ina nila Brenda. Wala akong makitang impormasyon kung bakit hindi nakadalo ang ginang. Ilang oras lamang makalipas ang pagsama-sama sa tahanan ng mga magulang ni Min Lin, ay biglang nagbago ang lahat para sa pamilyang Lin. Madaling araw noong July 18, 2009, habang mahimbing na natutulog ang pamilya Lin, ay brutal silang pinaslang sa loob ng kanilang bahay. Sina Min Lin, Lily, Henry, Terry at Irene ay tuluyang winakasan ang mga buhay na puno pa sana ng mga pangarap at maliwanag na kinabukasan. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nakakita sila ng napakaraming dugo na tumilamsik mula sa sahig hanggang sa kisame sa mga kwarto ng bahay. Ang mga mukha ng mga biktima ay labis na nasira, kaya kinailangan gamitin ang forensic analysis para makilala sila. Maingat na sinimulan ng mga pulis at mga forensic expert ang pangangalap ng ebidensya. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok o forced entry sa bahay. Walang sirang mga kandado sa pinto o binuksang mga bintana. Walang ginalaw o ninakaw na mga gamit, kabilang na ang 1,400 dolyar na nasa wallet ni Min Lin. Malinaw na kilala ng pumatay ang pamilya. Alam nito ang layout ng bahay, lalo na ang lokasyon ng circuit breaker, dahil pinatay niya muna ang kuryente ng buong bahay bago isinagawa ang krimen. At ang katotohanang wala si Brenda sa bahay ay alam ng salarin dahil hindi man lang ito pumasok sa silid ng dalaga. Nalaman din ng mga forensic expert na ang pagpatay ay nagsimula gamit ang isang martilyo o kahalintulad na bagay. At 4 sa 5 biktima ay may karagdagang palatandaan ng pagkakasakal. May ebidensya na ang 2 batang lalaki ay nakipaglaban sa salarin, ngunit hinabol, nahuli at tuluyang pinatahimik ng ilang malalakas na hampas. Si Henry ay nakatanggap ng 3 hampas, habang si Terry ay nakatanggap ng 6 na hampas. Dahil dito, napakaraming dugo ang tumilamsik sa kanilang silid. Hindi naman tuluyang namatay si Terry at lumipas pa ang 2 oras bago ito nalagutan ng hininga. Mayroon ding nakitang 24 na dugo ang footprints na kanilang natukoy na galing sa isang size 9.5 Ashiksu sneakers, isang Japanese brand. Ito ay nagpapahiwatig ng iisang salarin lamang. Nagkataong ang sukat ng sapatos na iyon ay katulad ng suot ni Robert. Siya na ngayon ang kanilang pangunahing suspect, ngunit kailangan nila ng konkretong ebidensya laban sa kanya. Kaya inilihim muna nila ang kanilang hinala at tahimik na nag-imbestiga sa suspect. Ilang oras pagkatapos ng nangyaring krimen sa pamilyang Lin, inimbitahan ng mga pulis si Robert pati na rin ang kanyang asawa upang magbigay ng kanilang statements. Walang kakaiba sa kanilang mga panayam.
Pareho silang nagpakita ng isang nagdadalamhating miyembro ng pamilya. Pareho ring lumabas sina Kathy at Robert sa media upang humingi ng tulong sa paghahanap ng salarin na pumatay sa kanilang mga kaanak. Isang malaking funeral ang ginanap para sa 5 biktima na dinaluhan ng napakaraming tao sa kanilang komunidad. Lahat ay malungkot at nakiramay sa sinapit ng pamilya. Pagkatapos na ilibing ang mga biktima, naiwang mag-isa si Brenda. Dahil walang naitalang anumang criminal record si Robert. At kilala bilang mabuting miyembro ng komunidad, siya ang naging legal guardian ni Brenda Lynn. Kasabay na rin nito, makalipas ang 3 linggo, matapos ang pagpatay sa mga biktima ay muling binuksan ang news agency. Si Kathy at Robert ang tumulong sa pangangasiwa nito, pati na rin ang ama ni Min Lin. Samantala, isang lihim na surveillance operation ang inilunsad 24 oras para makalikom ng maraming konkretong ebidensya ang mga pulis. Sa mga nagdaang buwan ng investigasyon, lahat ng mga ebidensya ay tumuturo kay Robert bilang pangunahing suspect, lalo na nang mahuli siya sa isang surveillance camera na pinuputol at itinatapon ang kahon ng Ashiksu sneakers na kanyang pagmamay-ari. Itinapon niya ang mga piraso sa inidoro at tuluyang sinira ang ebidensya. Napag-alaman ng mga investigador na isang araw matapos ang krimen ay nilinis ni Robert ang garahe ng kanyang bahay. Ang kanyang mga ginawa ay hindi kilos ng isang inosenteng tao. Nakakuha ang mga investigador ng search warrant bago pa man maalis ni Robert ang lahat ng bakas ng kanyang pagkakasangkot sa kahindik-hindik na krimeng ito. Masusi nilang sinaliksik ang kanyang garahe. At kung hindi dahil sa forensic team na gumapang at naghanap ng mabuti, inilipat ang mga muebles at mga upuan, hindi nila matutuklasan ang maliit at kupas na marka ng dugo sa sahig ng garahe na hindi tuluyang nabura. Ang naturang marka ay tinawag na Stain 91. Isang DNA test ang isinagawa at nagpatunay na ang marka ng dugo ay naglalaman ng DNA ng 4 sa 5 biktima na sina Min, Henry, Terry at Irene. Bandang 9 ng umaga noong May 5, 2011, inaresto at kinasuhan si Robert C. ng 5 counts of murder. Ang pagkahuli sa kanya ay halos 2 taon na ang lumipas nang mangyari ang pagpaslang sa pamilya Lin. Ano nga ba ang nangyari sa araw ng krimen? Sa pamamagitan ng mahabang investigasyon, nagawa ng mga otoridad na buuin ang mga pangyayari dahil si Robert ay nagpahayag ng kanyang pagiging inosente sa buong paglilitis. Ayon sa mga investigador, iisang tao lamang ang pumatay sa pamilya Lin sa kanilang tahanan sa North Epping dahil sa mga footprints na tumutugma sa pag-aaring sapatos ni Robert. Ayon sa isang cellmate na nakausap ni Robert sa kulungan, nadulas umano ang suspect at nasabi sa kanya ang puot na nararamdaman sa pamilya Lin. Ayon sa kanya, minamaliit umano siya ng mga magulang ng kanyang asawang si Kathy dahil sa mas matagumpay si Min Lin kaysa sa kanya na walang trabaho. At inihayag umano ni Robert na nilagyan niya ng pampatulog ang inumin ng kanyang asawa bago umalis sa kanilang kama at palihim na pumunta sa tahanan ng mga Lin na madali lamang mapuntahan ng naglalakad galing sa kanyang bahay. Alam niya ang lokasyon ng panlabas na power box upang mapatay ang kuryente. Matapos patayin ang kuryente, maingat na pumasok si Robert sa loob ng bahay. Hindi niya kinailangang puwersahin ang pagpasok dahil ginamit niya ang spare key na gamit ni Kathy sa bahay ng mga Lin. Alam niya ang pasikot-sikot sa bahay kahit walang ilaw dahil kabisado niya ang buong bahay. Alam din niya kung aling mga biktima ang natutulog sa bawat silid, kaya hindi siya pumasok sa kwarto ni Brenda dahil alam niyang wala ito sa bahay. Gumamit siya ng bagay na parang martilyo na nakabigkis sa kanyang pulso sa pamamagitan ng lubid. Ito ay nagbigay sa salarin ng karagdagang puwersa sa paghampas ng kanyang mga biktima. Kaya naman ang mga natamoong pinsala ng mga biktima ay napakalupit. Ang ginamit sa pagpatay sa mga biktima ay hindi kailanman na-recover. At ayon sa mga investigador, itinapon umano ito ni Robert noong araw na matuklasan ang pagpatay at iniwan niya si Kathy upang sunduin ang mga magulang nito. Sa korte, inihayag ng defense team na si Robert ay nanatiling gising buong gabi. Nanonood ng TV hanggang 2:00 ng umaga noong oras ng mga pagpatay.
At binanggit niya na ang kanyang bayaw ay isang mabuting tao at wala siyang motibo para gawin ang karumal-dumal na krimen. At minahal niya na parang anak ang pamangkin na si Henry pati na rin ang iba pang mga pamangkin. Kinwestiyon din ng mga abogado ni Robert ang footprints dahil ito umano ay contaminated dahil hindi lamang iisang footprints ng tao ang nakita sa crime scene. Pangalawa, ang marka ng dugo na nakita sa kanyang garahe ay imposibleng gawing ebidensya laban sa kanilang kliyente dahil ang ama ni Kathy ay tumira sa kanilang bahay pagkatapos ng krimen. Ginamit nito ang garahe upang ilagay ang mga gamit galing sa bahay ng mga Lin. Posibleng naapakan niya ang dugo doon sa bahay at nadala sa garahe. Pangatlo, ang cellmate na naging witness A ay hindi credible witness. Malaki ang posibilidad na ito ay nagsinungaling kapalit ng pagbaba ng sentensya nito. Lingid sa kaalaman ni Robert na ang naturang cellmate ay may nakatagong wire sa katawan upang ma-record ang kanilang pag-uusap. At sa panghuli, inihayag ng mga abogado ni Robert na ang iba pang mga ebidensya at statements laban sa kanilang kliyente ay puro mga assumptions lamang umano na hindi maaaring tanggapin sa korte. Ngunit umalma ang legal team ng mga biktima. Inihayag ng taga-usig na maraming motibo ang akusado upang isagawa ang krimen. Una, ang pakiramdam ni Robert na mababa ang kanyang estado sa pamilya Lin at may napakataas na pagtingin sa kanyang bayaw na si Min Lin ay isang motibo upang gawin ang krimen. Mayroon din siyang motibong pinansyal. Pagkatapos ng mga pagpatay, sinubukan niyang kunin ang kontrol ng news agency ng pamilya, ang tahanan ng mga Lin sa North Epping at 2 investment units. At sa panahon ng paglilitis, isiniwalat ng ama ni Min Lin na nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa kustodiya sa natitirang miyembro ng pamilya na si Brenda at sa mga ari-arian na naiwan ni Min Lin. Sa pagtatalong ito, isiniwalat ng matanda na talagang naggalit si Robert at tinanong kung bakit hindi niya ibibigay ang alinman sa mana sa kanyang asawang si Kathy at kay Brenda. Isang malaking revelasyon na hindi na isiwalat sa publiko noon sa unang paglilitis ng kaso, kaya ito ay naantala dahil sa bagong ebidensya na lumabas. Ito ay ang pang-aabuso ni Robert sa kanyang pamangkin na si Brenda. Ayon sa hearing ng kaso, na bago pa man pinatay ang kanyang mga kapamilya ay inihayag ni Brenda na sinimulan na siyang pagnasaan ng kanyang tiyuhin, ngunit hindi niya ito isinumbong sa kanyang mga magulang. At ito ay mas tumindi nang nanirahan siya sa bahay nito bilang kanyang guardian. Si Robert C. ay humarap sa 4 na paglilitis para sa brutal na pagpatay sa 5 miyembro ng pamilyang Lin. Ang unang 3 paglilitis ay nagtapos ng walang hatol. Ang pang-4 at huling paglilitis ay nagsimula noong June 2016. Tulad ng nakaraang paglilitis, hindi nagawang makapagbigay ng nagkakaisang hatol ang hurado. Ngunit ipinaalam ng hukom na tatanggapin ng korte ang hatol na mayorya, 11 against 1. Isang hurado ang hindi sigurado sa pagkakasala ni Robert, at matagumpay na nagdulot ng pagdududa ang mga abogado ng depensa kung isa lamang ba ang salarin, at kung ang marka ng dugo ay sapat na patunay para hatulan si Robert nang walang pag-aalinlangan. Ngunit sapat na ang narinig ng hukom. Hinatulan si Lian bin Robert C., 53 taong gulang, ng 5 habang buhay na pagkakakulong noong February 13, 2017. Gugugulin niya ang natitirang araw ng kanyang buhay na nakakulong para sa kanyang mga krimen. Isang apila ang ginawa ng pamilya ni Robert, ngunit ito ay tinanggihan noong February 2021. Ito ay maliit na ginhawa para kay Brenda Lin na sa isang kakilakilabot na gabi ay nawalan ng ama, ina, 2 nakababatang kapatid na lalaki at isang tiyahin. Lahat sila ay pinaslang ng isang taong dapat sana'y malapit at pinagkakatiwala ang kasamahan ng pamilya. Si Brenda Lin ay ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang kabataan kasama ang kanyang mga lolo't lola at malayo sa kanyang natitirang tiyahin na kahit na matapos ang lahat ng testimonya at ebidensya laban sa kanyang asawang nasa kulungan na at pinagbabayaran ang mga kasalanan ay patuloy pa ring sumusuporta rito. Sa kasalukuyan, sa edad na 30 years old, si Brenda ay kumukuha ng doctorate sa Criminology, Rehabilitation in Youth Justice sa Sydney University.
Noong 2021, siya at 4 pang biktima ng pang-aabuso ang nagtatag ng isang not-for-profit organization na The Survivor Hub. Ngayon, mayroon ng 12 lokasyon sa buong New South Wales at Victoria kung saan maaaring magtipon ang mga kapwa-biktima. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.